Mga idol at kabayan, breaking news! China nataranta sa bagong plano ng Amerika. Mga pangmalakas ng missile system ng Amerika ilalagay sa Japan at Pilipinas. HIMARS, Multiple Launch Rocket System, Typhoon Missile System at Dark Eagle, Long Range Hypersonic Missile, posibleng ilalagay ng Amerika sa Pilipinas. Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa bagong diskarte ng Japan, Pilipinas at Amerika? The Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back with the Philippines. China umalma tutol sa gagawing hakbang ng Estados Unidos. Pero huli ng lahat mga kabayan, nakapagdesisyon na ang tatlong bansa dahil sa paulit-ulit na pangbubuli ng China. Iran tuluyan ang inabandona ang planong gaganti sa Israel. USS Abraham Lincoln, Carrier Strike Group at Amphibious Ready Group ng Amerika pabalik na sa Indo-Pacific region. Isang palatandaan na ayaw ng lumaban ng Iran sa Israel. Hezbollah walang kadala-dala, isa-isang itinutumpa ng mga bomba ng Israel Air Force ang mga gusali na may koneksyon sa teroristang grupo. Amerika papalakasin ang depensa ng Japan at Pilipinas. Maglalagay ang Amerika ng karagdagang missile system sa Japan at Pilipinas bilang parte ng paghahanda sa posibleng paglusob ng China sa Taiwan. Nararamdaman ng Japan at Amerika ang nalalapit na plano ng China na sakupin ng tuluyan ang Taiwan gamit ang puwersang militar. Ipapakalat ng US Army ang mga long-range fire unit ng Multi-Domain Task Force sa Pilipinas. Ang Multi-Domain Task Force na ito mga kabayan ay idinisenyo upang gumana sa isang multi-domain na kapaligiran kabilang na ang himpapuwi, lupa, tubig, space, cyber at maging mga impormasyon. Ang US Army Multi-Domain Task Force ay isang kakayahan na dumepensa sa posibleng pagpasok ng mga sundalo ng dayuhang bansa o pagsupil sa mga banta ng kalaban. Ito ay isang contingency plan mga kabayan na hindi makapasok ang mga militar ng China sa mga teritoryo ng ating bansa, lalong-lalo na sa hilagang bahagi ng Pilipinas na ang lapit lang sa Taiwan. Ang US Army Multi-Domain Task Force ay nasa ilalim nito ang mga kakayahan tulad ng HIMARS, Multiple Launch Rocket System, mid-range capability tulad ng Typhoon Missile System at maging ang long-range hypersonic weapon battery na tinatawag nilang Dark Eagle. Alam na natin mga kabayan ang M142 HIMARS kung saan kaya nitong tamaan ang target sa layo na 150 kilometro o 480 kilometro depende sa uri ng missile na ginamit. Ang mid-range capability o Typhoon Missile System naman ay kayang tamaan ang target sa layo na 250 kilometro hanggang 2,500 kilometro at ang US Army long-range hypersonic weapon naman ay kilala din sa tawag na Dark Eagle ay kayang tamaan ang target sa layo na 2,800 kilometro. Kaya siguradong matataranta ang China mga kabayan kapag ang mga kapabilidad na ito ay ilalagay ng Amerika sa kalupaan ng Pilipinas at Japan. Kulang man ang Armed Forces of the Philippines sa mga kakayahan sa depensa, pero dahil sa suporta at tulong ng Amerika, magkakaroon na ng lakas at kapabilidad ang Pilipinas na dumepensa sa mga bantang posibleng ilunsa ng China laban sa ating bansa. Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa hakbang na ginagawa ng Japan, Pilipinas at Amerika? The Philippines is an unbelievably important military location because if you speak to the admirals and you speak to the generals, that's a perfect spot. And as you know, we had no relationship for a long period of time in the Philippines, and now we have a very good relationship there. We're back with the Philippines. It is a strategic location, the most strategic location, and if you look at it, it's called the most prime piece of real estate from a military standpoint. So it's very important that we get along with the Philippines, and we really do. We have a very good relationship. I would actually say probably better than ever before. We were having a lot of problems with the Philippines. The relationship with the past administration was horrible, to use a nice word. I would say horrible is putting it mildly. You know what happened. Many of you were there, and you never got to land. The plane came close, but it didn't land. And now we have a very, very strong relationship with the Philippines, which is really important, less so for trade in this case than for military purposes. Kung tuwang-tuwa tayo, masakit naman ang ulo ngayon ng China. China, galit na galit sa plano ng Amerika na maglalagay ito ng mga military base at missile system sa Japan at Pilipinas. China strongly opposes related countries using the Taiwan issue as an excuse to strengthen regional military deployments, provoke tensions and confrontation,
and undermine regional peace and stability. Sa ibang balita naman, plano ng Iran na lulusob sa Israel isang katang-isip na lamang, USS Abraham Lincoln at USS Bataan babalik na sa dagat Pasipiko. Tunay na ayaw na ng Iran na ipagpatuloy ang kanilang planong pag-atake sa Israel. Isang palatandaan na ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel ay dahan-dahan nang humuhupa. Ito ay sa pagitan ng kahinaan ng Iran matapos pasukin ng mga fighter jets ng Israel at tamaan ang mga mahalagang infrastrukturang militar nito sa loob ng kanilang teritoryo. Malamang sa malamang natakot din ang Iran mga kabayan dahil ang mga bagong itinalagang mga opisyal ng Trump administration ay handang suportahan ng Israel upang tuluyang ibagsak ang bansang Iran. Pabalik man ang mga Carrier Strike Group at Amphibious Ready Group ng Amerika, nasa US Central Command pa rin ang mga long-range bombers at mga fighter jets ng US Air Force tulad ng mga F-22 Raptor, F-16, F-15E at ang A-10 Thunderbolt. Kaya't sa mga nag-aalala na baka style lang ito ng Iran, tandaan nyo mga kabayan, hindi uubra ang mga lumang estilo ng Iran sa pinagsalim na intelligence at puwersa ng Israel at Amerika. Sa ibang balita naman, Hezbollah naglunsad ng nasa 250 rocket sa Israel. Buti na lang at merong Iron Dome ang Israel mga kabayan na laging maaasahan dahil kung wala, malamang matinding pinsala na rin ang inabot ng Israel sa dami ng mga rocket na ito, missile at attack drone na pinapakawalan ng Iran at mga proxy nito. Israel muling niyanig ang mga gusali sa Lebanon. Hindi titigil ang puwersa ng Israel Defense Force na pagbayarin ang Hezbollah sa kanilang karahasan at walang pakundangang pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Israel. Aktual na video, panoorin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Laban Pinas.